Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa tradisyon ng paglalala sa Pilipinas. Alam mo ba, ang banig ay isang kagamitan na karaniwang ginagamit sa pagtulog lalo na sa Pilipinas at sa Silangang Asya. Ang Pilipino ay likas na malikhain at gumagawa sila ng mga kaakit-akit na disenyo na naging daan upang kilalanin sa buong mundo. Ang katangian ng kulay, disenyo at anyo ng mga likhang sining ng iba't ibang pamayan ng kultura ay nababatay sa paniniwala, tradisyon at kultura. Ito ay dapat nating igalang at ipagpatuloy na linangin ang ating pagkamalikhain upang mapaunlad ang sarili at ipagmalaki ang produktong gawa ng mga Pilipino. Ang banig ay maaaring gawa sa buri, pandan o dagat dahong damo. Gumagamit sila ng iba't ibang materyales at dahil dito, iba't ibang disenyo rin ang nabubuo. Ang iba't ibang lugar sa bansa ay kilala sa paglalala ng banig. Isa sa bantog na lugar sa paglalala ng banig sa Pilipinas ay ang Pasay, Samar. Narito ang mga lugar na kilala sa paglalala ng banig at ang mga halimbawa at disenyo nito. Una, Pasay, Samar. Banig na yari sa buri, tinaguri ang bagong kapital ng banig sa Pilipinas. Pangalawa, Iloilo. Banig na yari sa Bamban, halaman sa tabi ng tubigan. Pangatlo, Tawi-Tawi. Banig na yari sa dahon ng pandan. Pang-apat, Badyaw at Samal. Banig na yari sa dahon ng pandan. At ang panghuli, Romblon. Banig na yari sa buri. Ang paggawa ng banig ay may iba't ibang patterns. May karaniwang plain, checkered, pa-zigzag, square, at stripes. Lumilitaw ang mga disenyong ito sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga kulay. Sa disenyong stripes, makita ang mga linyang pahilis at ang bawat stripes ay nag-iiba batay sa iba't ibang kulay na ginagamit sa paglalala ng banig. Sa disenyong checkered naman ay mga kombinasyon ng mga linyang pahilis, pahiga at patayo. Ang disenyong pa-zigzag naman ay nabubuo sa pamamagitan ng pagporma ng linyang pa-zigzag gamit ang parehong kulay o kombinasyon ng mga kulay sa paglalala. Maraming salamat mga bata!